ating selebrasyon ng Chinese New Year. Dito po yan sa mismong Ongpin Street kung saan, ako, Maring Lynn, meron tayong mga kasamang mga artsy. Kanina mula sa pagkain. Tapos na. Yes. Okay. Ito mula yun sa art kasi iba-iba talagang ang daming art mula sa China or Chinese. Diba? It's a part of our culture. So let's start with this one. Ano ba tawag dito? Unang-una, pakilala natin si Mr. Si Baldwin Ko. Baldwin Ko. Mula sa Bahay Chinoy. Yes. Ano, nakalimutan ko, tama ba yun? Okay, so pag-usapan naman natin sa kaliwa natin. What do you call this? This is paper cut. Meron man Chinese term dyan? It's a chenzi. Okay. Okay, Baldwin, paano ba pagka ganito? Kasi nakikita na napaka-intricate, no? Parang hindi mo magagawa kung talagang wala kang training. So, kailangan muna talaga ng training dito. And it is a traditional na Chinese art. Nung unang panahon, after ma-design nila and ma-cut yung mga design, ito yung dinidikit nila sa bintana and mga bahay and also mga lanterns during mga... Pero Baldwin, being in that organization, yung Bahay Chinoy, no, na nagtuturo talaga ng culture ng mga Chinese, ito ba talagang meron kayong mga special lessons for anyone who's interested? Right now, wala, but they can ask us for kung saan lugar ang nagtuturo. Kasi ito si Joyce. Nag-training na. Mamaya magaling na yan. Kaya niya gawin yung mga nasa likod natin, yung mga naka-frame na yan. Ang hirap niyan, ha? It takes a long time, no? Miss Chen is from Bacolod. Okay. Okay. So, si Miss Chen? Chen. Ayan, talagang expert siya, no? Talagang, yan binibigay ng lahat ng mga, syempre katulad din na eksperto, no? Para pwede natin ituro kay Joyce to. Oo. Expert na si Joyce! Ayan, so magdodrawing ka muna. So, kailangan may susundan kang pattern, no? Ang mga ibig sabihin nito about prosperity or yung mga istorya nila sa pamilya. So may meaning talaga before they put it on the wall. Okay, let's move on to the next art. Mga lanterns. Ito mga lanterns. So, ito Baldwin, medyo bago-bago na. Parang, it's unusual. I have never seen these lanterns before. Lynn, we are a family of artists. No? So, gawa ng mga pamangking ko and ako. Talaga? Madi-display ito sa Bahay Chinoy and then yun, mamaya ang bisita namin is the new ambassador, si Ambassador Matt. Alright, so basically we have lanterns that are unusual, kakaiba, bago. Mare. Is it an art form also in China? Mara, ito gawa ko to. Alam mo, gusto ko po rin yung bata kaya I love the outfit, ha? Oo. Okay. Pero ito talaga yung mga, nakikita natin yung mga lanterns na aliw, no? Hindi lang yung mga matatanda, yung mga bata na, ito gawa ko. Oo nga, So, Mare, ampun mo. pwede ba? Baby boy ka na, automatic. So, okay, ito po. so, moving on, Baldwin, let's come here naman. Let's come here. Come here muna first. Okay, ito naman, anong tawag dito? Kasi in school, lahat kami na nag-Chinese school, marunong kami gumamit ng mopit. Mopit is what you call ito. Diba? Pero what is this art? Shupa. Shufa? Okay. So yung art na yan, does it mean just, doing letters or talagang kailangan marunong ka rin mag-ganyan, mag-drawing? Sa Chinese letters, it's Supa. Yung ginagawa ng teacher naman is Guohua. Guohua. Okay, so kailangan, iba yung mga art talaga nila. It isn't really that hard to do that. You just have to learn the technique and then how to hold the pen. How do they hold it? Tingnan nyo yung mga kamay ng ating mga instructors dito, no? Yung kamay nila, iba yung hawak nila sa mopit talaga. Pag ganyan. Hindi usual sulat na ganyan, pag ganyan. And we are trained to do that from, di ba, bata pa tayo, tinuturuan tayo sa mga Chinese schools Hindi siya mabilis, ha? Mr. Baldwin, yung mga ganito ba kailangan din, syempre may technique din yan, ano? And ang difference between yung Western art and mga Chinese art is marami silang mga brushes, sizes, no? colors. So, halimbawa, ang bulaklak, meron siyang isang sizes lang, size. And then, ang mountain, isang size lang. Talaga? Parang hirap yata memoryahin yan. So, kailangan talaga medyo taon na bibilangan para mag-aral ka nito. Pero maraming salamat, Baldwin. Thank you very much. At pag-uwi po ni Connie, Chris, maganda ka, meron na kayong baby boy. Balik po tayo sa studio. Ang cute!